Ang Lake Mainit ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang distrito, sa Surigao del Norte at Agusan del Norte, at may kabuuhang sukat ng 173.40 square kilometer at may lalim na umaabot sa 223 meters. At ito ay may 4 na municipality na nakikinabang sa buong katubigan sa paligid nito. Isa na ang Mainit Municipality, Alegria, Kitcharaw at ang Abonga Municipality. At inyong makikita ang pagbaba ng tubig na halos 10 metro hanggang 15 metro ang layo ng binaba mula sa original sa elevation ng fishport at gilid nito, na halos na may pinagkaibahan simula nang bumaba ang tubig sa danaw. Sa mapa makikita nyo ang may guhit na pula na siyang marka sa pagbaba ng tubig, na apektado ang Barangay Alipaw, Barangay San Pedro, Barangay Anahaw at ang Barangay Poblasyon sa pagbaba ng tubig ng danaw. At ito ang naging epekto at kinalabasan ng pagbaba ng tubig ng Danau Lake, na malaki ang surface area ang mababawas kung ito ay permanente na ang kanyang pagbaba mula sa orihinal na sukat nito. Isa sa nakatawag pansin sa pagbaba ng tubig ang paglitaw ng mga debris ng mga punong kahoy na tinatayang ilang taon na itong nakalubog sa tubig, na nagpapatunay lamang na ang Danau ay may maraming punong nabubuhay nang ito ay maliit pa lang ang sakop ng tubig nito sa kapaligiran. Isa ito sa mga debris ng punong kahoy na ilang taon na nakalubog sa tubig. Ngunit mapapansin mo na ito ay unti-unti nang naagnas o nalulusaw sa orihinal niyang katangian, pero nanatili pa rin buo at hindi basta-basta nabubulok ang klaseng kahoy na ito sa kabila ng pagkababad ng ilang taon sa tubig. Ito ay isang uri ng nara na sinasabing may pinakamagandang klase na punong kahoy, na tumataas sa halos na 40 hanggang 30 metros sa loob ng 100 o 150 years. Ang mga debris na lumitaw ay posible na mahalin tulad sa punong nara, sapagkat ang katangian nito ay nagpatunay na may pagkakatulad at pagkakahawid sa katangian. Isa dito ang tibay, ang mga ugat at kulay ng puno na may pagkakahalin tulad, na may posibilidad na siyang dahilan kung bakit ito ay nanatili pa rin at nag-iwan ng bakas sa kasaysayan ng Danau. At inyong nakikita ang isa sa debris ng puno na ito ay kakitaan mo ng katangian ng isang nara na may matatag na pagkakapit ang mga ugat sa lupa, na hindi basta-basta maaalis sa kanyang kinatatayuan, na dahilan upang manatili ang kanyang kaayusan mula nang siya ay malubog sa tubig ng mahabang panahon. At sa aking palagay, ang mga debris na lumitaw ay nabubuhay sa panahong 1700 hanggang 1800, kung ito ay napatunayan na ang mga debris ng punong kahoy ay isang uri ng nara, sapagkat ang nara na may haba ng 40 hanggang 30 meters ay nabubuhay sa edad na 50 hanggang 150 years, na aking binasihan upang makuha ang tagal nito nang ito'y hindi pa napuputol sa panahong 1700 hanggang 1800. Sa tagal ng panahon, walang makakapagsabi kung ano ang hiwaga ng Danau Lake. Sa kabila ng paglipas ng panahon, na tangi lamang batayan ay ang mga ebidensya na naiwan upang malaman ang mga bagay-bagay at mga pangyayari sa nagdaang lumilipas na panahon. Sa panahong 1989 hanggang sa kasalukuyan ay aking nasaksihan at aking nakita ang pagbaba ng tubig sa Danau Lake, ay nagpakita ng mga ebidensya na katulad ng mga labi ng mga puno na siyang dahilan kung bakit ako ay nagka-interes malaman kung ano ang hiwaga ng Danau Lake, na mula pa noong panahong na hindi natin nagisnan hanggang sa ngayon, na maraming kaisipan kung saan nagumpisa, kung saan nagmula, kung saan makikita ang kabuuhang kwento ng Danau, kung saan nag-umpisa ang Danau Lake Mainit.